Mga kaibigan, kasama natin sa studio ngayon si Ms. Eugenia de la Cruz, ang Department Head ng Members Relation ng Social Security System para sagutin ang mga katanungan ukol sa SSS. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon din, Mr. Yes, ma'am. Onin. Yes, ma'am. Opo. Ano bang pwedeng gawin pagka ang isang miyembro ay may dual SSS number? Actually, unang-una, ibig ko ipaalam na ang ating SSS number dapat ay isa lang. Isa lang. Ito ay lifetime SSS number ng ating mga miyembro. Pag ang isang manggagawa ay, let's say, for example, tumigil siya sa trabaho at bumalik siyang muli matapos ang ilang sabihin taon na pag-iisa at ang SSS number niya ganoon pa rin. Yung pa rin. At saka wag silang mag-alala kung natigil man, pag nagkaroon uli ng panibagong hulog, i-consolidate din doon one number for one member. Ayun. Ngayon, kung nagkaroon ng problema, nagdalawa, we have to determine, evaluate, validate if these two numbers really belong to one person. So, at saka lang natin yon, ika-cancel yung isa, and then we're going to consolidate all the contributions under the retained SSS number. Ayun. So, paano pag kami ang isang miyembro ay dalawa ang SSS number at sabi nga po pinag-aaralan kung paano pag-iisahin? Hindi ho pag-aaralin. Talagang i-determine ho namin kung talagang kanya yon. In what way? We're going to request for the member's birth certificate. Kasi pag nakita natin, kasi yung case na narinig ko, yung isang number, walang middle name, walang middle initial. Yung isa meron. Although the date of birth parehas, di ba? So what we're going to do is to validate if these numbers belong to one person. So in what way? We are going to request for the member's birth certificate. We're going to tally or verify the member's record. Kasi of course, alam naman natin na ang mga member, pagkuha ng numero, nagsasubmit sila ng tinatawag nating E1 form. Yung members registration, yung E1. So, titignan natin doon. So, paano natin mabavalidate na kanya talaga parehas yun? Siyempre, makikita natin yung mga magulang niya. Sino ba ang magulang niya? In one number, kung parehas. Parehas ba yung parents niya? Parehas din ba kung sakaling naglagay na siya doon ng kanyang wife? Makikita natin. Kung kanya talaga, then we can cancel the latest because the number being retained is the oldest. No? So yun. And then we're going to request for the consolidation of the contributions. And then after that, we're going to encode it, of course, in the computer, and then po pwede nating bayaran yung nagkiklaim ng death benefit, especially pag nakita natin, siya pala ang talagang asawa. Ayun. Okay, babayaran natin yan. Kaya lang ang sabi nga natin, di ba matagal na palang namatay ang member? 1991. 1991, tama po kayo, at ngayon lang siya claim. Ayos ng kanyang death claim. Yeah, in fact, she was paid of the funeral benefit in January only of this year. So imagine. So in that case, we have to pay the funeral benefit based on the date of contingency. So, magkano ang benefit during that time? 6,000. 6,000. So, yun na natanggap niya. So, yun ang tinanggap niya ay part ng burial claim, tama ho ba? Funeral benefit lang Funeral yun. benefits. So, the death benefit, nakaano pa yon? So, sa death claim, wala siya makukuha? Meron. Meron. May nakuha nga sa funeral Ayun. The more na may makukuha siya. But then, we have to establish ilan ba talaga ang hulog. And then, we have to establish siya ba talaga ang legal spouse. Siya ba ang primary beneficiary. Can I announce the order of preference in the payment of death benefit? Okay, in the payment of death benefit sa SSS, meron tayong tinatawag na order of preference. Ang una natin hahanapin is the primary beneficiary, and they are the legal spouse as well as the minor children at the time of death, no? But then, only the primary beneficiaries are entitled to monthly pension in the event that the member was able to contribute at least 36 monthly contributions prior to the semester of death. So, kung meron 36 contribution, si madam na claimant will be paid of monthly pension. Ayun. Kung kasal sila. I see. So, yun. So, kung walang primary, hahanapin natin ang secondary. And the secondary beneficiaries are the member's parents. Ayun. So, kung wala pa rin yun, we will be looking for the member's designated beneficiary. That's why it's very important for our members to update their records in the SSS. Tama po. So, sa kanya, ma'am, medyo matagal-tagal na po ito. Since 1991 pa. Yes, oo. Palagi ko po, naayos na po niya yung mga records po ng kanya asawa.
At, Yung actually, hindi ko kasi nakita sa record namin na may ano siya. Siguro if she is watching, Yes. I may suggest na pumunta siya sa office ko. Tama po. Para maano niya. Ayun, nako. Kaya doon sa ating Gina na nanood po ng kanyang, na napanood yung kanyang interview, nako, kung may pagkakataon ho kayo, maaari kayo bumisita sa SSS main office, hanapin niyo po si Ma'am Henny. Ano po. So yung double SSS number, ma'am, madaling malaman yan pagka sabi niyo nga po, yung unang SSS number ang kinokonsidera. Yes. Pero paano po nagkakamali ng pagkilala doon sa tao? Wala naman sinabing pagkakamali eh. Kasi titingnan O pagtanggap. natin. Kasi ang nangyari noon, kasi before, medyo pag ang isang member gustong magkatrabaho ka agad, Yes. kukuha ng SSS number. So during that time, hindi pa tayo masyadong computerized. At saka before, hindi tayo yung Sa bagay, tama ho kayo. the members can get SSS number, can register without the submission of some documents. But this time, it is a must for our members to submit documents. Tama po. Okay. Sabi nyo nga ba, yung burial at death claims, sabi nyo nga, magkaiba to, di ho ba? Dahil Yes, sa... because the funeral benefit or the burial benefit is equivalent to, because at present it is 20,000. Yes. But during the time of death of the member, it was in 1991, 6,000 lang. Kasi Oho. eventually nag-increase na yun eh. Tama until po. oo. Kaya ngayon 20,000 na. Alright. Ang ipipresenta na lang, ma'am, niya, yung, di Official ba, receipt. yung official At receipt. saka yung certified true copy ng death certificate. But then I believe because 1991 pa namatay ang member, we have to conduct an investigation. Tama po. Oo. We have to conduct this, yung tinatawag namin fact of death. Ayun. Ma'am, isa rin ginang po lumapit sa responde dahil sa kanyang maternity benefits. Si Maricel Verastigue de Los Angeles, nakunan po noong 2010 at na-confine sa Dr. Jesus Delgado Memorial Hospital sa Kamuning. Okay. December 2010, nag-file po siya ng SSS maternity benefit na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa niya nakukuha ni Mrs. De Los Santos o De Los Angeles ang kanyang maternity benefits. At nang makipag-ugnay naman siya sa SSS, ayon sa kanila, naipalabas na ito. Ibig sabihin, naibigay na. Yes. Napag-alaman na hindi pala ibinibigay ng kanyang employer na Casaul General Hospital na ngayon tinatawag ng Dr. Carlos Lanting College. Anong po, ma'am, ang pwedeng maitulong ng SSS sa kanya? Kasi ganito yan, ano nga ba, Onin? Yes, ma'am. Okay. Alam mo, Mr. Onin, ang maternity benefit at saka sickness benefit, ito yung tinatawag naming short-term benefit. This is being paid to our members who are actively paying. Yes. So, in the event na they are employed, ibig sabihin may kumpanya sila, ang isang miyembro na may kumpanya, pag magpa-file ng sickness, ang benefit na ito, i-advance ng employer sa employee. So that pag nag-file sila ng reimbursement, ang cheque payable sa kumpanya. Kaya yung sinasabi na benefit niya, kasi employed siya, actually, nagdala nga ako dito ng maternity Yes, reimbursement ma'am. Apo. na eto. Nakalagay dito, yung certification na binayaran ang empleyado ng halagang ganito ng kung kailan yon. Kaya pag dumating na ang cheque, ang pay na yung kumpanya. Kaya ito, pwede ba ipakita natin? Apo. Ayan. Ito yung maternity reimbursement na tawag Yes, po. oo, yan. At nakalagay po sa ilalim po nito, sa bandang gitna, Oo. yung pong patunay na ang SSS ay nagbayad sa kanyang employer. Yes. Hindi, ang ibig sabihin niyan, ang employer, Ang binayaran employer. yung employee. Ayun, tama, Oo. binayaran yung employee. Ngayon, ang tanong natin kasi ganito. Opo. Kung halimbawa na binayaran namin yung employer, tatanungin muna natin ang member. Opo. Baka during the time na siya ay on leave, tumatanggap siya ng sweldo. Baka kung tumatanggap siya ng sweldo, yun na yun. Kaya yung pagtanggap niya ng sweldo, yun na ang katumbas ng maternity benefit. So ibig sabihin, while on leave, tumatanggap siya ng sweldo, yun na ang maternity benefit. Kaya pagdating ng cheque, payable na yun sa kumpanya. Ayun. Ang sinasabi mo, ma'am, din itong si Maricel. Ginang de Los Angeles, Maricel, ay ang kiniklaim niya ay nakapagbayad na ang SSS sa Yes. kanyang kumpanya at siya ay wala natanggap sapagkat ang tinatanggap naman daw niyang sahod ay kapares din naman ang tinatanggap niya noong mga nakarang buwan.
Paano po ito? So nagtatanggap talaga siya ng sweldo. Yes, opo. So yun na yun. Kasi at the time of her maternity leave, she was continuously being paid of her salary. So yun talaga na yun. Kasi pag binigay pa sa kanyang cheque, edi double pay na siya. Okay. Oo, yun na ang tinatanggap niya, yung sweldo. So tumatanggap pala siya ng sweldo. So yun na yung pagdating ng cheque, talaga sa kumpanya yun dahil nagsusweldo naman pala siya. Oo. Kahit po ano nangyari sa miyembro, kahit na nakuna, nagsuffer ng miscarriage. Oo. So, ang gusto kong malaman yung member, tatanungin natin, ikaw ba tumatanggap ng sweldo while on maternity leave? Kasi miscarriage is also maternity leave. Yes. Actually, yung 30,000, that is already maximum benefit because the member is paying the maximum, that is 15,000. So, when you compute it, 15,000 times 6 equals 90. 90,000 divided by 180 equals 500. So, 500 times 60 days, that's 30,000 and that is the maximum. Ayun. Mukhang inahabol to si Maricel yung 30,000 piso na dapat ibayad sa kanya ng kumpanya. Tama ko ba yun? Kung nagsusweldo siya, wala na siyang hahabulin. Kasi nagsusweldo naman pala siya. Kaya nang dapat nating malinawan sa kanya, Ayun. nagsusweldo ka ba Ayun. habang ikaw ay naka-maternity leave? Oo, kaya hindi binigay sa'yo dahil while on maternity leave, sumusweldo ka, yun na yun. Ayun. Malinaw po yun, ma'am. Oo. Isang ginampo, ma'am, lumapit sa responde. Naku, pasensya na kayo. Hindi, Maraming okay kwento lang. eh. Sige, sige. Dahil doon sa kanyang nire-request na lump sum. 2 buwan na niyang naasikaso, mga PLS, bilang isang senior citizen mula sa Montalban, Rizal. Subalit, hindi pa rin po na-release yung kanyang lump sum. Bukod dito, wala rin po siya na kompensyon. Ayan. Hindi, ganito po yun, Opo. dahil binigay po sa akin kanina yung SSS number niya, na-verify ko. Ang member po, nasakop siya ng SSS in the year 2001. 2001. Opo. Yeah, she is already 51 years old. So, she has to pay 10 years. So, ngayon, nagbayad siya, although ang birthday niya ay 1950, ngayon lang po siya magpe-pension, ngayong April. Bakit? Kasi nakakumpleto siya ng 120 contributions noong November of 2011. So, ang pension niya mag-i-start ng April. Kaya nag-file siya ng claim April 25 kasi ang effectivity ng kanyang pension April 1, 2012. Ngayon, So, ibig sabihin, tumanggap na siya noong April 1. no, wala pa. Wala pa. Ibig Ang sabihin, pension niya, ayun. babayaran namin siya ang effectivity April 2012. I see. Oo. Kaya tingnan mo, nag-file siya April 25 eh. Parang hindi totoo yung sinabi niya na 2 months na, hindi. Baka inayos niya lang dahil nagbabayad siya as self-employed and voluntary paying member, there must be a clearance before her claim will be accepted. So, binerify ko na. Ayun. Under process. Under So, process. most likely, baka within the week, magkakaroon na siya ng settlement. Within Ganito the ba, may tanong po ako. Kapag ka ang isang empleyado ay, let's say for example, yung katulad ng kaso ng isang ginanayan na 10 taon na lang at malapit siya magretiro. Tama ho. At 10 taon ba talaga ang nire-require ng SSS bago sila mabayaran? 120 months. 120 months. 120 monthly contributions prior to the semester of retirement. So itong si Ginang na sumulat sa dito, Opo. ang kanyang nagsimula ang membership niya noong November 2001. So ngayon, nung tiningnan ko, siya pala ay 51 na noon. So ngayon, di siyempre, magbabayad siya until siya ay maging 61. So ngayon, although ang pension niya ay magsisimula na sa April, sobra na siya sa edad kung tutuusin. Tama po. But it's because of the number of contributions. Opo. So I would like to mention like this, a member with 120 monthly contributions prior to the semester of retirement will be paid of monthly pension for life. So ibig sabihin, kung wala na siyang trabaho at the age of 60, at siya ay nakahulog nga ng 120. Yun. Pero kung siya ay nagtatrabaho pa, there is a need for the submission of the certification of employment. So, pag wala na siyang trabaho, doon lang siya mababayaran natin ng retirement. Ayun. Pero kung siya ay 65 na at qualified na siyang mag-pension, kahit nagtatrabaho pa, babayaran natin. Ayun, pinakamagandang balita po yes, yan. oo. So, ibig sabihin, kapag ka, let's say for example, matanda na nagkatrabaho, at medyo kulang pa yung kanyang binabayaran sa SSS, wala pa Magbabayad pa rin. 120. Magbabayad pa. Magbabayad pa. Yes, Oho. oo. Until she reach the age of 65. Hindi naman.
Kasi whichever comes first. Okay, Oo, tama kasi po. kung naka 120 ka na at ikaw ay 63 years old, wala ka naman trabaho, then babayaran na natin siya ng pension. Ayun. Oho. So iba po yung lump sum, iba yung pension. Actually, yung lump sum natin kasi magandang balita ito sa ating mga members. Pag magpa-file sila ng retirement, pwede silang mag-avail ng 18-month pension in advance. So halimbawa na, kung ang pension mo ay 2,000, bibigyan ka namin ng 18 months advance pension, so meron ka ng magkano? 36,000, di ba? Tama po. Ganun yan. Yun. Pero ang pension mo magsisimula on the 19th month. Ayun. May pension ka pa May rin. pension pa rin. Sa on the 19th month. Ayan. Okay. Ma'am, sino po ba yung mga entitled sa lump sum? Lahat nga ng retirees. Lahat ng Lahat ng retirees. retirees na magpa-file Tama ng po. retirement, actually, baka may magtanong, sabi nila, bakit nung araw hindi ako entitled? Opo. Ang law kasi started only these options in May of 1997. So prior to that date, hindi pa. Hindi pa. Anong mga dapat i-presenta para ma-claim yung lump sum? Yung, tama Actually, po ba? ano, ba rin? yung the application for retirement, ngayon kung siya ay nagtatrabaho pa, kailangan ng separation paper na siya ay talagang wala ng trabaho. Halimbawa naman, yung kumpanyang pinasukan niya nung araw ay sarado na, there must be an affidavit of separation. Affidavit, it has to be notarized. O kaya naman, kung siya ay nagbayad as a voluntary paying member, kinakailangan meron tayong clearance na lahat ng contribution niya ay in order. Ayun. Ganon, oo. At kinakailangan mag-submit siya ng picture at saka single savings account. Ayun. Pagka mamaayos lahat ng papeles na hinihingi natin sa isang empleyado, ilang araw, ilang buwan, naabutin? Actually, hindi aabutin ng Hindi aabutin ng buwan. Hindi aabutin ng buwan. Mga, kung hindi umabot na mga 20 Ayan. days or more. Tama po. Pero not 1 month. Ayan. Alright. Mga message nyo po, ang mensahe nyo po para sa mga senior citizen, ma'am. Tama-tama nakikinig po ngayon ng mga lolo Actually, natin. hindi lang sa senior citizen. Hindi Sige lang sa po. senior Tama citizen po. ang aking advice. Okay. Ganito kasi, effective today, imagine dito ko unang i-announce, effective today, our call center, mini call center in SSS, will be serving our members from 7 a.m. until 11 p.m. every day at Friday, Monday to Friday. And the number 7 is p.m. ay 7 a.m. to 11 p.m. Nako. Yeah, ha? So, Magandang balita meron po kami yan. nagjo-duty na ngayon at ang number is 920-6446 up to 55. Direct line yan. Ha? Yan. Okay. 920-6446 hanggang 55. Yeah. And at the same time, meron po tayong in-announce na educational loan sa ating mga members whose salary credit is 10,000 or less. Na qualified sila with 36 monthly contributions regardless kung mayroon silang existing salary loan, basta ito ay hindi sila delinquente, pwedeng mag-avail ng educational loan ang anak nila, sila mismong member, or ang kapatid nila. Ayun. So Yun. pagka miyembro man pwedeng pwede rin dito sa Basta't ang salary credit is 10,000 or below. And, take note, it is 15,000 per semester. Ha? Okay. Naku, For maganda degree, balita yan. For degree courses. Kung ito naman ay vocational, 7,500. And the check is payable to the school. Dito, eskwelahan to. Tama, apo. And the member will receive the check, pero payable sa school. Naku, ma'am, maganda Yan, po yan. So, 4 years. 4-year course, pwedeng... Pwede. Yeah. Naku, magandang So, balita po ito. twice per semester, di ba? 2 beses. So, magkano yun? Ayun. 15, 30 times 4, 120,000. 140,000. Tama po kayo. Ayan. Okay? At So, para yun ang sa magandang balita. Opo, para doon sa mga gusto vocational course lang 2 years, 7.5. Ayan. Yan. At bukod po rin sa magandang balita nyo na inuna kanina, na ang SSS ngayon ay bukas na po alas 7 ng umaga Yes. hanggang alas 11 ng gabi. Yes. Nako, kaya kung maaari lamang po, wag po kayo magpapalagpas ng alas 11 dahil sarado po sila, kinabukasan na po kayo magbalik. At meron kami member loan penalty condonation program. Nagsimula ito noong April 2 hanggang September 30. Ayan. So yung ating mga members na may loan, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS para malaman nila kung paano nila ma-avail. Imagine yung penalty, makokondone na. Ayan. Di ba? Naku, Ma'am Henny, maraming salamat po sa oras na pinagkalagyan Okay, po. sige. Pero bago po lahat, tumawag po itong si Maricel de Los Angeles. Hindi siya sinusweldohan ng kanyang employer, kundi pinag-leave pa.
Wala siyang sweldo? Wala siyang sweldo. Pinag-leave pa siya, wala siyang Siguro sweldo. po pwede siyang makipag-ugnayan din sa aming department para, o kaya naman, dahil itong kumpanya yata, saan ba yung kumpanya niya? Ay, hindi ko po alam. Saan ito malapit? Yung kumpanya niya, yung Kasaul o Oo. Langting, baka dito lang. Tandang Sora. Tandang Sora. Malapit lang po yun, ma'am. Baka Quezon pwedeng sa City. amin din, Opo. sa Quezon Main City office. office. Or baka pwede sa Commonwealth. Hindi ko kasi alam kung ano ang zone, kung saan ang nakakasakop dito Opo. sa area na ito. no? Ayan. Yes. Nako. So ngayon, meron pa rin akong sasabihin kasi sabi mo kayo na Sige, senior ma'am, go ahead citizen. po. Kasi yung ating mga pensioners, wag po kayong mag-alala. Meron pong Pensioners Day activity. Sagot na po yun ng mga branches. Ayan. Yung dati po kasi kami ang nag-handle ng Pensioners Day program. Aha. So ngayon po, inilatag na natin sa mga branches. Ayan. Nako. Meron pa ho ba? Wag na. Wala na. Hindi, meron din. Meron Ito. pa. Sige, ma'am, go ahead po. Oho. Ipapaalala ko po sa ating mga members ang pagbabayad na meron po tayong due date. Yung mga members po na ang number ay natatapos sa 1 and 2, hanggang AGIS lang po ang bayad. Pag 3 and 4 hanggang 15, 5 and 6 hanggang 20, 6 and 7, 7 and 8, 25, at saka 9 and 0, katapusan Ayan. of the month or of the quarter. Following the applicable quarter, following the applicable month. Ayan. Ganon. Nako, Ma'am Henny. Ma'am Eugenia de la Cruz, maraming salamat sa oras po ninyo, ma'am. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Okay, ganun din po sa ating mga kababayan, sa ating mga members. Huwag po kayo mag-alala, kayo po ay magtiwala sa SSS dahil lahat po ay inaalam natin para mabigyan kayo ng magandang serbisyo. Alright. Maraming salamat po, mga kaibigan. Yan po si Miss Eugenia de la Cruz, ang Department Head ng Members Relation ng Social Security System. Maraming salamat po at nabigyan niyo ako ng pagkakataon na maisahimpapawid ang naging problema ko sa passport. More power po sa inyong programa. Releasing na po bukas ang aking passport. Bukas na rin po ang flight ko. Maraming salamat po sa Responde. Mawalan po ng kuryente ang ilang lugar sa Quezon City at Cavite simula bukas ang Miyerkules. Narito ang mga apektadong lugar. Tapos na, ma'am? Mga kaibigan, baka po kayo may impormasyon ukol sa mga kababayan na tinawawala. Isa sa kanila si Franz Jaira Marie Carlon, 12 years old, naka-yellow green t-shirt at yellow pants at huling nakita April 29, 2012 sa Cubao, Quezon City. Kung meron po kayong anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Franz Jaira Marie, maaari kayong tumawag sa telepono bilang 883-2399, 0920-471-6155. Hanapin lamang si Danilo Cadasio. Nawawala din po si Aldwin Gerard Raimundo, 28 years old, may taas na 5 talampakan at huling nakita April 12, 2012 sa Binondo, Maynila. May dalang backpack at isang photo album. Si Aldwin po ay epileptic at kailangan po ng medical attention. Kung may alam po kayo anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Aldwin, maaaring tumawag lamang po sa 0919-805-1291. Hanapin lamang sina Marha, Ever o Eric. Baka kayo may mahalagang impormasyon sa iba po nating kababayan na nawawala hanggang sa kasalukuyan, makipag-ugnayan lamang po sa aming hotline. Sa mga nais makipag-ugnayan sa Responde Tugon Aksyon ngayon, narito ang aming contact details.
Nagpapasalamat din tayo kay Dr. Elaine Galvez at sa lahat ng bumubuo ng Galvez Clinic dahil sa mahusay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ang inyong kutis. Ang Responde po mapapanood nyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang Responde po din ng News and Current Affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi pinaghihintay. Yan ang aming paniwala kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Ako po si Oning Miranda na nagsasabing kapag walang magsusumbong, walang mananagot o magsusuplong. Magkita tayo sa Miyerkules.